Tinawag na black propaganda ni lead prosecutor Congressman Yel Tupas Jr. ang pag-ungkat sa ipinapagawa niyang bahay na ayon sa isang pahayagan ay nasa 50 milyong piso ang halaga. Saksi si Marizo Mali. Balut man sa asul na trapal, mababakas pa rin ang laki ng ipinagagawang bahay na ito sa Xavierville Subdivision na natunto namin sa tulong ng isang source. Nauna na itong inilarawan bilang mansyon ng pahayagang Daily Tribune at iniulat na pag-aari umano ni Iloilo Representative Yel Tupas Jr. Ang halaga ayon sa headline ng Tribune, 50 milyong piso. Sabay banggit na 25,000 piso kada buwan lang ang sahod ni Tupas. Sa pagsisiyasat ng GMA News, lumalabas na nasa halos 80,000 hanggang mahigit 87,000 piso kada buwan ang sahod ng isang kongresista simula noong Hunyo ng nakaraang taon. Giit ni Tupas kahapon 14.5 million pesos lang ang lupa't bahay na mapapatunayan daw na kaya nilang gastos ang mag-asawa sa kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Ipinangutang daw nila ito at idedeklara sa bago niyang SALN para sa taong 2011. Meron kaming pinapatayo doon na bahay dahil lumalaki na yung pamilya ko. Nabili namin yan last year. No? That is 14.5 million. Ang bili namin dyan. Meron deed of absolute sale yan. Yung deed of absolute sale, yun ang ilalagay ko sa aking SALN, di ba? I-declare ko yan. Dahil lumabas ang balita sa kasagsagan daw ng pag-usisa sa mga ari-arian ni Chief Justice, malamang daw na black propaganda ito. Kaya pinag-aaralan na ngayon ni Tupas ang pagsasampa ng kaso laban sa mga nasa likod ng paninira umano sa kanya na hindi naman niya tinukoy. Well, I'm not taking it lightly kasi napaka below the belt na yan. Nakahanap naman ng kakampi si Tupas sa Malacanang na nakiusap na huwag ilihis ang issue laban kay Corona. Obviously, this is a diversion from what the actual issue is. Second, allow me to say also that it's not the value of the property that is important. What is important is whether the actual value was concealed from the public as manifested in the Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Ako si Marizo Umali ang inyong saksi. Sufficient and grounds ang impeachment complaint naman laban kay Supreme Court Associate Justice Mariano del Castillo. Yan ang napagdesisyonan ng House Committee on Justice sa kanilang pulong kanina po sa botong 27-4. Isa naman ang nag-abstain, nag-ugat ang reklamo sa umano'y pangungopya ni Del Castillo mula sa akda ng ilang foreign authors para sa kanyang desisyon sa kaso ng mga comfort women. Hihingan muna ng mga ebidensya ang mga nagreklamo at ang panig ni Del Castillo bago muling pagbotohan ng komite kung may probable cause naman ang reklamo. Pagkatapos ay dadalhin ito sa plenaryo, patuloy na sinisikap ng GMA News na makuha ang panig ni Del Castillo pero nilino ng kanyang staff na walang kinalaman ang impeachment sa wellness leave ng maestrado. Magsisimula ang leave ni Del Castillo sa February 13 para sumailalim sa heart bypass operation. At balikan naman po natin ang ulat ni Haji Rieta kaugnay po ng rescue and retrieval operation sa mga nilindol na lugar sa Negros Oriental. May detalye rin siya sa latest na pagyanig na naitala ng PhilVolks pasado alas 10 lang ngayong gabi. At live mula sa NDRRMC sa Quezon City, saksi si Haji Rieta. Haji! Yes, Vicky, makita nga sa 22 bilang ng mga nasawi matapos ang isang magnitude 6.9 na lindol na yumanig sa Negros Oriental kahapon, samantala 52 pa rin ang mga nasugatan at 71 o 71 ito mga kasalukuyang pinaghahanap pa rin. Pagkamatay ng mga naunang tala na sugatan ang dahilan ng pagtaas daw ng death tally ngayong araw ayon sa NDRRMC. Kaya naman target nilang mapabilis pa ang rescue at retrieval operation para ang masagipang buhay ay malapatan agad ng lunas. Pinakamaraming residente raw apektado sa bayan ng La Libertad at gihulingan sa Negros Oriental. Walang kuryente pa rin. Bali, yung augmentation o reinforcement na rescue groups na pumunta doon, meron dala silang mga battery operated. Pansamantala daw titigil ang rescue operation pagpatak ng alas 12 ng hating gabi at itutuloy bukas ng umaga. Ang mga naapektuhang lugar umabot na sa 17 mula sa Region 7. 50 tents naman mula sa NDRRMC ang dadalhin sa Negros Oriental upang magsilbing tent city na matutuluyan ng mga apektadong residente. Pag yung lugar yung tahanan nila ay medyo partially affected na, hindi talaga dapat bumalik sila sa mga bahay nila. Maaring sakripisyo nga yung magbahay-bahayan ka muna sa open space. Precautionary measure ng PhilVolks, mas maganda kung nasa open space ka. Pinag-iingat ang lahat lalo't patuloy pa rin ang mga aftershock
na ayon sa PBOX ay umabot na sa mahigit 1,000 simula kahapon. Samantala, Vicky, bukas inasang darating sa Negros Oriental ang augmentation team mula naman sa MMDA kung saan dala nila ang water treatment para naman sa malinis na inuming tubig ng mga apektadong residente at naghahanda na nga rin ang Kapuso Foundation para naman magpadala ng tulong sa Negros Oriental. Samantala, eksaktong 10:20 kanina ay naitala ang isang magnitude na 4.2 na lindol sa Mayama Binay sa may Negros Oriental. Ayon yan sa PBOX. Vicky? Alright, maraming salamat sa iyo, Haji Rieta. Saksihan mamaya. Customs clerk na humabol at bumaril umano sa nakasagi ng minamaneho niyang sports car. Lumantad na. Dormitory building sa China nasunog ng magkaaberya ang fireworks. Sa Taiwan, Dragon Lantern na mahigit 20 metro ang taas. Inilawan sa Lantern Festival. Huwag bibitiw! Sama-sama pa rin tayong magiging saksi.